Madalas ang akala natin ang langit ay pagpapatuloy lamang ng buhay natin dito sa lupa. Subalit ang totoo, ito'y bago na at higit pa sa ating iniisip at inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ilang Saduceo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga ito'y nagtuturong walang muling pagkabuhay ng mga patay. Sabi nila, Guro, isinulat ni Moises para sa atin ang batas na ito. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak, ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Mayroong 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa byuda ang pangalawa, subalit ito'y namatay rin na walang anak. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pang-7. At silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan, namatay naman ang babae. Ngayon sa muling pagkabuhay, sino sa 7 ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na mapasama sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil sila'y napabilang sa mga muling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa salaysay tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y nabubuhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, Guro, maganda ang sagot ninyo. At mula noon ay wala nang naglakas loob na magtanong sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay heaven. Bago po tayo magpalalim sa ating refleksyon ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ikaw ba ay nagnanais na mapunta sa langit? Magandang tanong ito. Kasama ba sa mga pangarap mo? Pangarap mo hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa iyong asawa o anak o kapatid o magulang? Kasama ba sa pangarap mo ang langit, ang buhay na walang hanggan? Kasi kung kasama sa pangarap mo at ikay naniniwalang may langit, may buhay na walang hanggan at pinapangarap mo ito, yung ating mga decisions every day, yung ating mga gawain, yung ating kilos, yung ating asal, ay dapat paparating at dadalhin tayo sa langit at sa buhay na walang hanggan. Ang problema, kapag hindi natin pinapangarap ang langit dahil hindi ka naniniwala sa langit o kaya na may hindi mahalaga sa iyo at hindi mo pinapangarap ang langit, makikita rin po natin yan sa ating mga daily choices, sa ating mga daily decisions, sa ating kilos, sa ating buhay, sa ating pakikipagkapwa-tao. Mga kapatid, magandang muli nating tanungin yung ating sarili. Ako ba'y naniniwala sa langit? At pinapangarap ko ba ang langit, ang buhay na walang hanggan?
dito sa ating gospel, isang sekta ng Judaism ang hindi naniniwalang mayroong muling pagkabuhay, mayroong buhay na walang hanggan. Ang tawag sa kanila ay mga Sadduceo, the Sadducees. They don't believe in the resurrection of the body, in the resurrection of the dead. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa buhay na walang hanggan. Para sa kanila, hanggang kamatayan lang ang buhay ng tao. And after that, wala na. Ito'y kahalintulad at maaring naimpluwensyahan ng tinatawag na Epicureanism. Ito'y isang philosophy na naniniwala na wala namang buhay na walang hanggan and everything ends in death. Kaya ang kanilang paniniwala, let us eat, drink, and be merry, for tomorrow we will die. And that's it. Kumain tayo, uminom, magpakabusog at magsaya, dahil bukas mamamatay tayo at yon ang katapusan. At yung ganitong paniniwala ang niyakap ng mga Sadducees, mga Sadduseo. At yan ang usapin dito sa ating gospel. Ginamitan nila ng kwento na kung mayroon daw na babae na napang-asawa ang isang panganay na lalaki at namatay na walang anak, meron kasi silang batas na dapat yung sumunod na anak na lalaki ay pakasalan at magkaroon ng anak doon sa nabiyuda. Dito sa gospel, ito ang binanggit ng mga Sadduceo na paano kung namatay lahat sunod-sunod at nawalang anak hanggang sa bunso na pangasawa, napakaswerte naman itong babaeng ito. Lahat ng magkakapatid na lalaki ay napangasawa at walang anak at namatay din yung babae. Ang tanong ng mga Sadduceo, sino ang ituturing na asawa sa kabilang buhay? Of course, dahil hindi nila naunawaan o kaya mali ang kanilang paniniwala tungkol sa buhay na walang hanggan. Kaya ito yung sinagot ng ating Panginoon. Sabi niya, maling-mali kayo dahil sa buhay na walang hanggan, hindi na raw kailangan ng asawa. At sa buhay na walang hanggan, ang sinasabi ng Panginoon, magiging tulad ng mga anghel. At sila yung mga anak ng Diyos dahil sila yung naging tapat hanggang wakas at sila yung itinuring ng mga anak niya dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, dahil sa katapatan nila sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, yung akala natin at iniisip natin na yung langit, yung buhay na walang hanggan is just a continuation of our life here on earth. Ang sagot dyan is yes and no. Yes, of course, dahil ito yung pangako ng Diyos na kapag tayo nagpakabuti sa lupa, tayo ay tumupad sa kanyang kalooban, ay mayroong buhay na nakalaan para sa atin. Kaya nga this past days, ang gospel natin is about stewardship, yung pagiging mabuting katiwala ng lahat ng kaloob para upang sa ganon, tayo ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa langit. Pero sinasabi ng ating Panginoong Jesus na it is not actually a continuation na para bang kung sino yung asawa mo dito sa lupa ay asawa mo rin sa langit. Yung mga anak mo rito sa lupa ay anak mo rin sa langit. Ang sagot natin dyan, yes and no. Yes, but also no. Dahil yung buhay sa langit ay ibang estado na. It is more than we can imagine. Sabi ng Panginoon, they will be like angels. Anong kaibahan? Nang nasa mundo tayo, meron tayong katawan. Kaya yung mga decisions natin, yung buhay natin, ay naiimpluwensyahan ng carnal desires. Meron tayong mga pangangailangan pangkatawan, no? At pag nanais na pangkatawan. Pero sabi ng Panginoong Jesus, pag tayo ay napunta sa langit, sa buhay na walang hanggan, we will be like angels. At ano ba yung angels? My God! They are spirits. And they are beyond space and time. Imagine. Kaya nga sabi, it's wonderful. It's more than we can imagine. Hindi natin lubos maisip kung ano yung buhay sa langit, yung buhay na walang hanggan kapag tayo ay napunta roon. It's beyond space and time. Wala nang space, wala nang time. Beyond na. No? Dahil nakibahagi na tayo sa buhay ng Diyos. No? Kaya nga mga kapatid,
napakahalaga na yung isip at yung puso natin ay ituon natin sa makalangit na mga bagay, sa makalangit na buhay. Habang tayo ay nabubuhay pa dito sa lupa, let us think of heaven, let us think of eternal life. At sana pangarapin natin yun, gustuhin natin na mapunta tayo sa langit. Na yung isip at puso natin is not only limited sa buhay dito sa mundo, na yung pangarap mo hanggang mundo lang, yung pangarap mo hanggang sa buhay na ito lang. Sana kung talagang mahal mo ang pamilya mo, mahal mo ang asawa mo, mga anak mo, no? Sana pangarapin mo rin sa kanila ang buhay na walang hanggan, ang langit. Kaya kung ikaw ay tatay ng tahanan, the best father wants the best for his family. At ang pinakamainam at pinakamahusay na dapat mong pangarapin bilang tatay ay maidala sa langit ang iyong pamilya. That's the best gift. Kaya napakahalaga ng mga mabubuting tatay, mabubuting nanay, mabubuting leader para ang lahat ng ating mga responsibilidad, mga nasasakupan ay madala natin, maiayon natin ang kanilang buhay sa buhay na laan ng Diyos para sa atin, sa buhay na walang hanggan sa langit. Kaya magmula ngayong araw na ito, sana sama-sama tayo, pangarapin natin ang langit, pangarapin natin ang buhay na walang hanggan, at araw-araw, yung ating mga desisyon, yung ating asal, yung ating iniisip, yung ating salita, yung ating gawa, we will make it sure na dadalhin tayo nito sa langit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, iligtas mo po kami. Bigyan mo kami ng grasyang aming kinakailangan. Huwag mo po kaming pababayaan upang pagdating ng panahon, kami ay makapiling mo sa buhay na yung laan para sa amin, sa langit, sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.